Guys, share ko lang na sobrang happy ko ngayon kasi first time ko makapag-pump ng ganito kadami. Hindi kasi ako nakakapagpuno ng bote sa isang pump. Normally, napapump ko lang mga 2 ounces, ganyan. First time ko to. As in, ayan, almost. Ito yung sa left, ito yung sa right. So, almost napuno ko siya. Yan, sobrang happy. Kapag pala nanay ka or kakapanganak pa lang, ang pinaka-ultimate goal mo, happiness mo is makapagpagatas. And makakita ng ganito kadami, sobrang saya ko na, as in, ito yung nagpapahappy sa akin ngayon. Kasi itong mga nakaraan, I was super frustrated. Sabi ko nga sa pedya ko na, I'm willing to buy na ng milk. Actually, naghanap lang ako ng donation, ng gatas, papapasteurize ko na lang. Kasi nitong mga nakaraan, sobrang frustrated ni baby. Kasi nga, iyak siya ng iyak, tapos wala siya madede sa akin. So parang ako, as a mother, syempre, nai-stress ako, na-frustrate ako, napapressure ako na wala akong maibigay sa kanya na gatas. So, first few days naman dito sa bahay, umiiyak ako na nakita ni Hergie yun kasi hindi mo lang lumalabas na gatas sa akin. Super onti lang talaga. Eh si baby, every time na feeding niya, ang una kasi sabi lang ni Doc, ang kailangan ni baby is 2 ounces every 3 hours. Eh si baby Hector, ang hinihingi niya, kulang sa kanya 2 ounces, kulang sa kanya 3 ounces. Normally, ang feeding niya 4 ounces. Eh, hindi ako nakakapag-produce ng 4 ounces. Pero ngayon, guys, ito, more than 3 ounces na to per breast ko. So, in total, nakaka-6 na. So, parang, thank you po, Lord. Ayan. So, malaking factor din talaga pala kapag nagpapa-breastfeed ka na lesser yung pressure mo, lesser yung stress, lesser yung frustration. So, kailangan mas relax talaga yung utak mo. So, nitong mga nakaraan, sobrang thankful ko dun sa mga nabibigay sa akin ng gatas. Yung best friend ko si Dayan, binigyan niya ako ng gatas. And also, yung best friend ng kapatid ni Hergie, which is si Aizel. Ayan, maraming salamat kay Aizel na nagbibigay ng gatas sa atin ngayon. Kasi kakapanganak lang din ng baby niya. Halos kasabay lang ni baby Hector. So, sobrang laking tulong na meron akong backup ng gatas kasi yun yung nagpalis ng pressure sa akin, ng stress, ng frustration. Kaya siguro, mas dumami yung gatas ko. So, hopefully, magtuloy-tuloy itong pagdami ng gatas ko and ako mismo maging enough na and mas sustain ko na yung baby milk ni baby. Or yung kailangan niya na milk every day. Sa ngayon, hindi pa rin enough kasi sobrang lakas niya talagang gumatas. As in, sobrang lakas niya gumatas. So, ngayon naubos ko na yung mga lahat ng dinonate. Ganon. Meron akong naka-back up dito in case na kailangan ko lumabas or naubusan ako or wala akong ganon. At least may naka-back up kasi sabi ko nga, pag may back up, mas less yung stress ko, mas less yung frustration, so mas nakakapag-produce ako ng gatas. So, wala lang. I'm just happy. I'm just sharing my winnings for today. So, ano ba yung matitake ko? Wala, mega malunggay. Binigyan ng best friend ko. And also, itong pure na Buds and Blooms malunggay capsule din. And then, ito, recently ko lang ito tinake, Milkapalooza, na sinuggest ng Queenie, which is, I think, isa rin itong factor na nagpalakas nitong mga nakaraan. Kasi I've been taking this for 2 days and so far, okay, yung supply ko for the past 2 days. Nabili ko to from Shopee and medyo mahal nga lang siya, pero okay. And maraming water. So, yung ganito ko, siguro nakakaubos ako ng 10 mahigit na ganito sa isang araw. And every morning, galactobombs. Tapos, sabaw everyday. Lagi ako nagsasabaw everyday. Tinola, malunggay, everyday sabaw. Tapos, massage. Constant massage and hot compress. So, na-hot compress ko siya prior ako nagbe-breast pump. Ayan, nagka-hot compress. So, yun yung mga, I think, nakatulong sa akin today. So, sa mga katanong, bakit hindi ko siya pinapalatch? Actually, pinapalatch ko siya. Ipapalatch ko lang siya kapag hindi na siya sobrang galit, kapag hindi na siya sobrang gutom. So, say for example, chill lang siya na gusto niya pa ng additional dede. Say for example, pedede ko na siya, tapos gusto niya pa. Doon ko lang siya ilalatch sa akin kasi nga, super short ng nipple ko. Almost inverted na siya. So, naiinis siya, naiirita siya. Kasi hindi siya hindi niya makuha, hindi niya masak. So, na-frustrate siya, nagagalit lang siya. So, kapag sobrang hungry siya, hindi ko siya pinapalatch kasi nga, talo siya ma-frustrate, talo siya mag-iyak, talo siya magwawala. So, ginagawa ko, parang pang-pacifier ko na lang tong latching at pang breast ko para at least na
Nalalatch nga pa rin. Kasi sobrang importante ng latching dahil nga parang yun yung, nagbasa kasi ako, parang yun yung coding ng katawan natin. Say for example, nag-latch si baby dito, tapos na dikitan ng laway ni baby. Parang yun yung nako-code ng katawan natin na, okay, si baby is already 3 weeks na. So, ito yung kailangan ng katawan ng baby kasi 3-week-old na siya. So, nalalaman ng body natin through latching yung supply ng milk na ipoprovide kay baby. So, sobrang amazing na talaga ng katawan natin. But anyway, so yun yung ginagawa ko. Nilalatch ko siya, pero more on parang pacify lang. Hindi yun talaga pinaka nagiging main source niya kasi nga, hindi niya kayang ilatch and nagagalit siya. Pero yun, nilalatch ko pa rin naman siya.